Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Yan. Ang lakas ng loob mong pumasok sa aming kampo ah. Hulihin niyo siya. Kahit na nagawang magdisgis at magingat sa paggalaw ni Daryl, masyado pa ring bantay sarado ang kampo ng raksasa. Bago pa man niya maobserbahan ang kanyang paligid, isang grupo ng mga nagpapatrolyang sundalo ang lumapit sa area at agad na nakakita kay Daryl. Naramdaman ng mga sundalo ang aura na nagmumula sa katawan ni Daryl. Nagawa pa rin nila itong maramdaman kahit na nagawa itong pahinain ni Daryl. Wala nang nagawa si Daryl noong makita siya ng mga ito. Dito na siya nagulat sa mga nangyari. Naitago ko na ang aking lakas pero paano pa rin naramdaman ng mga ito ang aking presensya? Hindi pa alam ni Daryl sa mga sandaling ito na naiiba ng husto ang pamamaraan na ginagamit ng raksasa sa pagpapalakas kaysa sa pamamaraang ginagamit ng Nine Mainland. Sinabayan pa ito ng matagal na pamumuhay ng raksasa sa isang lugar na may mabagsik na kapaligiran, ang Secret Region sa labas ng Chaotic Mountain Range. Kasabay nito ang walang tigil nilang pakikipaglaban sa mga ligaw na hayop kaya agad nitong nahasa ang kanilang mga senses. Phew! Huminga ng malalim si Daryl at sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili, habang tinitingnan ang dose-dosenang mga sundalo ng raksasa na nagtitipon-tipon sa kanyang harapan. Huwag kayong maalarma sa akin mga mandirigma. Hindi ako nagpunta rito para atakihin ang inyong kampo. Nakangiting sinabi ni Daryl. Dito na siya nagpatuloy sa dahan-dahan niyang pagsasalita, habang ipinapakita ang maamo niyang mukha. Nandito ako para magdala ng kapayapaan sa inyong lahat. Maaari niyo ba akong dalhin sa inyong chief o commander-in-chief? Ano? Gusto niyang makipagkasundo sa atin. Mabilis na nagpunta ang mga sundalo ng raksasa sa harapan ni Daryl, agad silang nasurpresa nang makita nila ito. Hindi ba't walang kahirap-hirap niyang pinatay ang mga gigantic monster kaninang umaga? Siya rin ang rason kung bakit napilitan si Alaric na patrasin ang hukbo. At ngayon ay nagpunta siya rito para makipagkasundo. Ikaw ba si Daryl? Marami kang napatay na mga kasama namin kaninang umaga, at ngayon ay nagawa mong pumasok sa aming kampo para sabihin na gusto mong makipagkasundo, at ngayon ay gusto mo namang makipagkita sa kagalang-galang na anak. Iniisip mo ba talagang naniniwala kami sa pinagsasabi mo? Oo nga, siguradong nagsisinungaling ang taong ito. Paisa-isang naghayag ng opinyon ang nasa isang dosenang mga sundalo ng raksasa. Kasabay nito ang nagsususpetsa nilang pagtingin kay Daryl habang nagpapakita ng hindi pagkapaniwala ang kanilang mga mukha. Nagbuntong hininga naman si Daryl at nag-iisip na sinabing, bakit ako magpupunta rito ng mag-isa kung gusto ko kayong atakihin ng biglaan? Seryoso ako sa aking mga sinasabi. Ilang libong taon na rin itinakwil ang tribo ng raksasa, kaya sigurado ako na matindi na ang inyong mga dinanas sa panahong iyon. Kaya napagdesisyonan naming na ibigay ang masaganang lupain ng Nine Mainland sa inyong lahat. Ngumiti si Daryl nang sabihin niya iyon, dito na tusong lumiwanag ang kanyang mga mata. Gusto niyang lokohin ang mga sundalo ng raksasa sa kanyang harapan. Madali niyang matatalo ang mga ito sa sandaling magsimula si Daryl sa kanyang pag-atake. Sa bagay, hindi pa rin talaga mapapantayan ng mga sundalo ng raksasa si Daryl. Pero siguradong mabubulabog niya ang ibang mga tao sa kampo sa sandaling magpadalos-dalos siya sa mga ito. Mas magiging mahirap na para sa kanyang iligtas sina Debra at Shentel sa sandaling paguluhin pa niya ang sitwasyon. Error. Tumingin ang mga sundalo ng raksasa sa isa't isa habang nagpapakita ng pagdadalawang isip sa ipinapakitang sincerity ni Daryl. Simple lang ang naging pag-iisip ng mga taga-raksasa kaya inakala ng mga ito na hindi magsisinungaling sa kanila si Daryl. Sa bagay, kahit na kinikilala nila si Daryl bilang isang hindi mapapantayang kalaban, mag-isa pa rin itong nagpunta sa kanilang kampo. Kaya magiging imposible para rito na gumawa ng kahit na anong gulo ng mag-isa. Sige. Dito na nanalamig na sinabi ng kapitan kay Daryl na, kung ganoon ay dadalhin ka namin sa kagalang-galang na anak. Sumama ka sa amin at huwag na huwag kang lalayo, dahil kung hindi ay mapipilitan kaming gumawa ng mga bagay na ikasasama mo. Ngumiti naman dito si Daryl, tumango siya habang sinasabi na, huwag kayong mag-alala dahil hindi ako lalayo sa inyo. Dito na naglakad si Daryl kasama ang mga sundalo. Tap! Tap! Parang kidlat na gumulat sa kapitan ng mga sundalo ang ginawang palm attack ni Daryl.
Agad niya ring sinelyuhan ang mga aku points ng ilang mga sundalo sa kanyang tabi ng magkakasunod. Hindi na nagkaroon pa ng sapat na oras ang mga sundalo ng raksasa na mag-react sa ginawang pag-atake ni Daryl nang dahil sa lapit ng mga ito sa kanya. Agad na nanlaki ang kanilang mga mata habang bumabagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Tapos na. Napapalakpak na lang si Daryl sa kanyang mga kamay at pagkatapos ay agad niyang inalis ang armor na suot ng isa sa mga sundalo para isuot sa kanyang katawan. Nagkunwari siya na isa sa mga sundalo ng raksasa. Pero pangkaraniwang matatangkad at maskulado ang mga lalaking miyembro ng raksasa, kaya natural lang na maging maluwag ng kaunti ang armor para kay Daryl. Pero wala nang pakialam si Daryl sa ganitong klase ng mga detalye. Pagkatapos nito ay nagmamadali siyang naglakad papunta sa loobang bahagi ng kampo. Hindi napansin ni Daryl ang iba pang mga nakabantay na sundalo ng raksasa sa kanyang paligid, at sa halip ay nagawa niyang magtaka sa kakaibang bagay na kanyang napansin sa paligid ng kampo. Isa lang ang itsura ng mga tent sa paligid, nasaan dito ang tent ni Debra at Shantel. Ano? Habang walang magawa ang nako-confuse na si Daryl ay agad siyang na-attract sa isang partikular na tent hindi kalayuan mula sa kanya. Isang pambabaeng headgear ang makikitang nakasabit sa tabi ng tent na ito, kaya sigurado siya na isa itong tent na pagmamayari ng isang babae. Nahanap ko na rin sila sa wakas. Hindi na naitago pa ni Daryl ang pagkasabik, at tuwa na kanyang nararamdaman. Dalawa lang ang mga babae sa buong kampo ng raksasa at iyon ay walang iba kundi sina Debra at Shantel. Siguradong tama ang hinala ni Daryl na ito nga ang tent ng dalawa. Inisip ni Daryl ang tungkol sa bagay na yon bago pumasok ng walang pag-aalinlangan sa tent. Pero agad siyang natigilan noong makapasok siya sa loob ng tent na yon. Dito niya nakita ang isang malaking bariles na puno ng tubig na umuusok sa sobrang init. Kasalukuyan itong pinapaliguan ng isang sexy na imaheng tumambad sa mukha ni Daryl. Isa itong babaeng raksasa na mayroong edad na nasa 20 taong gulang. Mayroon itong katangkaran na sinamahan pa ng kulay trigo nitong balat, perpektong hubong ng katawan, at maselan sa gandang mukha. Naglabas ito ng isang malabayaning aura na magpaparamdam sa kabayanihang ginawa nito sa kahit na sino. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Natalie. Siya ang pinakabatang anak na babae ng tumatayong hari ng raksasa. Siya ang nakababatang kapatid ni Alaric at Amastan. Bago pa man tumawid ang hukbo ng raksasa sa Chaotic Mountain Range, para sakupin ang Nine Mainland, inalagaan ni Natalie ang mga babae at batang miyembro ng kanilang tribo sa tinirhan nilang secret region. Noong mga sandaling iyon ay pinlano ng tumatayong hari ng raksasa na dalhin lamang ang Sanin Mainlands, ang kanyang pamilya sa sandaling masakop na nila ito ng tuluyan. Pero 2 araw na ang nakalilipas mula noong sumabak sa isang matinding laban sina Yang Jian at ang hari ng raksasa na kung saan parehong nawala ang dalawa sa paningin ng lahat. Nabalitaan ito ni Natalie kaya agad siyang nagalala para sa kanyang ama. Dito na niya napagdesisyunang magpunta sa frontline sa lalong madaling panahon. Pagkatapos mapag-usapan ni Natalie at Alaric ang detalye ng ginawa nilang plano para mahanap ang kanilang hari, agad silang nagsibalik sa kanilang mga tent para magpahinga. Inakala ni Daryl na pagmamayari ni Debra ang tent na ito kaya agad siyang pumasok dito. Sino yan? Agad na napansin ni Natalie si Daryl noong pumasok ito sa kanyang tent. Suminghal at tumingin ito patalikod mula sa kanyang balikat ng magkasabay. Inakala ni Natalie na isang sundalo ng raksasa ang kanyang nakita noong mapansin niya si Daryl. Dito na siya sumimangot at sumigaw ng, "Ang lakas ng loob mo. Sino ang nagsabi sa iyong pumasok ka sa tent ko? Lumabas ka para harapin ang parusa ng kamatayan." Nanlamig ang tono ng kanyang boses na para bang hindi na ito mapag-uusapan pa. Buwisit. Natigilan dito si Daryl. Masyado palang matindi ang mga babae ng raksasa. Kahit na isa pa siyang sundalo na aksidenteng pumasok sa tent nito, hindi naman ito sapat na dahilan para parusahan siya ng kamatayan, hindi ba? Makalipas ang 2 segundo, nag-react si Daryl at nagsalita, habang nagpapakita ng nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Ito, maganda kong kamahalan, aksidente po akong pumasok sa inyong tent. Hindi ko po ito sinasadya. Maaari po ba nahayaan niyo akong mabuhay? Ano? Nang mapansin ni Natalie na nagawang sagutin ng sundalo ang kanyang utos, at nagawa rin itong makapagsalita ng maayos matapos ng parusa na kanyang ipinataw, agad itong naging alerto sa kanyang sarili. Agad niyang nalaman na mayroong mali sa lalaking ito.
Ikaw, nagmula ka ba sa Nin Mainland? Agad na naglabas ang internal energy ni Natalie ng isang napakalakas na urang tumama ng direkta kay Daryl. Kasalukuyan pa ring nasa loob ng bareles si Natalie, habang nakalubog sa tubig ang malabong imahe ng balingkinitan niyang katawan. Nagbigay si Daryl ng ilang sulyap kay Natalie bago mapakamot sa kanyang ulo, habang sinasabi na, paano ko magagawang magmula sa Nin Mainland? Ikaw ang... Agad na pinutol ni Natalie si Daryl sa pagsasalita, bago pa man ito matapos sa kanyang mga sinasabi. Hindi. Sumisinghal na sinabi ni Natalie. Dito na tumalim ang kanyang paningin, ayon sa aking mga ninuno, masyadong tuso at masama ang mga tao sa Nin Mainland. Mukhang tama nga ang kanilang mga sinabi. Nagawa mong pumasok sa aking tent kaya sisiguruhin ko na hindi ka makakalabas dito ng buhay. Dito na lumundag si Natalie palabas sa barils. Itinaas niya ang kanyang kamay para kunin ang isang coat na gawa sa balat ng hayop sa kanyang tabi at ibalot ito sa kanyang katawan. Binaliktad niya ang kanyang wrist kung saan nagpakita ang isang malambot na latigo sa kanyang kamay. Naging kasing haba ng kadena ang latigong napuno ng dugo mula sa napakaraming halimaw na napaggamitan ni Natalie ng kanyang latigo na para bang isang makamandag na ahas. Nagulat dito si Daryl. Masyadong direkta at walang awa ang babaeng raksasa na ito. Ang sinumang babae na magmumula sa Nin Mainland ay agad na magiging concern sa kanyang reputasyon, kaya hindi nito magagawang umalis sa kinaroroonan niyang bariles. Pero agad na umalis dito si Natalie nang hindi man lang nagdadalawang isip tungkol sa bagay na ito. Mayroong mga usap-usapan na masyado raw walang awa at matindi ang mga miyembro ng raksasa matapos nilang magkaroon ng maiksing mga pasensya. Mukhang totoo nga ang bagay na ito tungkol sa kanya. Slap! Habang lubog si Daryl sa kanyang mga iniisip, itinaas ni Natalie ang kanyang kamay para hampasin si Daryl ng kanyang latigo. Flip! Gaano nga ba katindi ang latigong ito? Nagawa nitong mahiwa at gumawa ng itim na imahe sa hangin na madaanan nito. Dito na biglang nahati sa dalawa ang pinagliguan niyang barils at ang laman nitong mainit na tubig. Nagulat ng husto si Daryl makita niya ito. Masyadong malakas ang babaeng ito. Kaya siguradong masusugatan ako ng husto kung hindi man ako mamamatay kapag tinamaan ako ng latigong hawak niya. Isip ni Daryl habang ginagamit ang kanyang internal energy para mailagan ang latigo sa lalong madaling panahon. Ano? Napasimangot si Natalie nang makita niya ang tagumpay na pagilag ni Daryl sa kanyang latigo. Mukhang nakikipaglaro lang ang taong ito sa akin, pero nagawa talaga nitong magkaroon ng napakatinding lakas para mailagan ang mga pag-atake ko. Isip ni Natalie habang sumasabog ang kanyang internal energy. Hiss! Nakaramdam si Daryl ng isang shockwave ng napakalakas na urang papunta sa kanya. Agad na nanginig ang kanyang dibdib nang maramdaman niya ang lakas ni Natalie. Ano ang nangyayari? Mukhang magbe-20 anyos pa lang ang babaeng ito, pero nagawa na niyang tumungtong sa Heaven Ascension level. Masyado ring naging unique ang kanyang internal energy. Nagulat dito si Daryl. Nagawa na rin niyang maabot ang Heaven Ascension level pero marami muna siyang pinagdaanan para maabot ito. Halos mamatay na rin siya nang dahil dito. Kaya naguluhan siya ng husto noong malaman niyang nasa Heaven Ascension level na rin ang lakas ng babaeng ito. Ang hindi alam ni Daryl ay ang pagkakaroon ng tumatayong hari ng raksasa ng 3 anak na lalaki at 2 anak na babae. Kahit na si Natalie ang pinakabunso sa mga anak nitong babae, ito pa rin ang pinaka-gifted pagdating sa cultivation. Nagawa na nitong maging isang martial saint sa edad na 13 at martial emperor sa edad na 17. At sa mura nitong edad na 20 ay nagawa na nitong maabot ang Heaven Ascension level. Mahuhusay din naman sina Alaric at Amastan, pero napagiwanan na sila ng nakababata nilang kapatid pagdating sa level ng kanilang lakas. Swish! Hindi na nagaksaya pa ng oras si Natalie sa pagsasalita, agad nitong ikinaway ang malambot niyang latigo sa paligid at isang dumadagundong na hagupit ang maririnig sa ginta ng ere. Umilag si Daryl sa kaliwat kanan habang nagugulat sa kanyang mga nakikita. Pero huli na para makaganti siya rito. Masyado nang na-overwhelm si Daryl sa mga sandaling ito, kaya walang magawa niyang sinabi kay Natalie na, "Sige na, ganda. Pag-usapan na lang muna natin ito. Pangit naman kung maglalaban agad tayo sa una nating pagkikita." Hindi naman siya binigyan ng atensyon ni Natalie habang mabagsik na humahagupit ang hawak nitong latigo.
Ihinampas ni Natalie ang latigo habang konfidente na sinasabing, "Papakawalan kita sa sandaling matalo mo ako sa labang ito." Isang iginagalang at sinasambang tribo ang raksasa, kaya itinuturing na talunan ng mga ito ang sinumang hindi pumantay sa kanilang lakas. At bilang anak ng tumatayong hari ng raksasa, naimpluwensyahan ng husto si Natalie sa bagay na ito. Minaliit niya si Daryl dahil sa paulit-ulit nitong pagilag sa kanya, inakala niya na wala itong kakayahang labanan siya. At naging confident din ng husto si Natalie sa kanyang lakas. Kahit na nasa Heaven Ascension level na rin si Daryl, hindi pa rin naisip ni Natalie na magagawa siyang talunin ito. "Sige. Pagbibigyan kita kung iyan ang gusto mo." Huminga ng malalim si Daryl. Pagkatapos niyang magsalita, ay agad na umangat ang kanyang internal energy na bumati kay Natalie. Ayaw na sana niyang gumawa ng mas malaking problema noong patago siyang pumasok sa kampo ng raksasa noong gabing iyon, pero wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang imbitasyon ni Natalie na makipaglaban. Nabahala ng kaunti si Natalie nang mabigo siyang pigilan si Daryl. Dito na niya binitawan ang hawak niyang latigo para gamitin ang kanyang palad sa susunod na pag-ataking gagawin niya kay Daryl. Dito na napaatras si Daryl. Ganito ba talaga kainitin ang ulo ng mga babaeng nagmula sa tribo ng raksasa? Hindi man lang sila natakot para sa kanilang mga buhay. Isip ni Daryl bago siya mabilis na mag-react at itaas ang kanyang palad para harapin ang pag-atake ni Natalie. Boom! Sa loob ng isang iglap ay tumama ang palad nilang dalawa sa isa't isa, pero hindi agad naghiwalay ang mga ito. At sa halip ay nanatiling magkadikit ang palad ng dalawa ng isang sandali na para bang naninigas sa sobrang lamig. Nasa gitna ang dalawang isang laban na ginagamitan lamang ng internal energy. Alam ni Daryl na makukuha niya ang atensyon ng ibang mga sundali sa sandaling ipagpatuloy niya ang laban. Kaya kinakailangan na niyang talunin ang babaeng ito sa lalong madaling panahon at ang pinakamabilis at ang pinakamainam na paraan para gawin ito ay ang pakikipaglaban sa internal energy ni Natalie. Pagkatapos niyang mamaster ang Heart Sutra of Eight Worlds ng Ghost Valley Sage, mas naging puro at concentrated ang internal energy ni Daryl kaysa sa nawala niyang internal energy noong bago niya ito sanayin. Napaatras si Natalie nang mapansin niya ang pakikipaglaban ni Daryl sa kanyang internal energy. Dito na siya namumuhing tumawa kay Daryl. Naabot niya ang level na ito nang dahil sa kanyang talent at sa hindi mapapantayang teknike ng raksasa, ang Celestial Technique. Masyadong komplikado at sopistikado ang Celestial Technique, kaya walang kahit na sinong nagmula sa raksasa ang nakatalo kay Natalie nang dahil sa internal energy na mayroon ito mula pagkabata. Inisip niya na gusto nang mamatay ng taga-Nin Mainland na ito matapos nitong labanan ang kanyang internal energy. Pero pagkatapos ng 1-0 segundo ay agad na naramdaman ni Natalie na mayroong mali sa internal energy ni Daryl. Naramdaman ni Natalie ang walang katapusang buhos ng internal energy mula sa palad ni Daryl na para bang isang napakalawak na karagatan. Napansin niya rin na mas naging puro at concentrated ang internal energy nito kaysa sa kanya. Paano ito nangyari? Dito na nanginig ang matangkad na katawan ni Natalie. Gusto niya sanang alisin ang kanyang palad pero huli na ang lahat para sa kanya. At sa huli ay hindi na nakayanan pa ni Natalie ang internal energy ni Daryl. Agad na namutla ang maganda niyang mukha habang napapaatras ang kanyang katawan. Ikaw, nasusurpresang tumingin si Natalie kay Daryl. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang talunin ng isang taga-Nin Mainland. Bang! Hindi naman sumagot si Daryl kay Natalie. At sa halip ay agad itong umabante para tapikin ng 2 beses ang katawan ni Natalie para selyuhan ang mga acupoints nito. Agad na nanginig ang magandang katawan ni Natalie hanggang sa tuluyan na itong hindi nakagalaw. Tapos na. Nakahinga na rin ng maluwag si Daryl habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Princess Natalie! Nang biglang tumawag ang isang nagpapatrolyang sundalo sa labas ng tent. Ano po ang nangyari? Gusto niyo po ba akong pumasok riyan? Naalarma ang sundalo noong maramdaman nito ang laban ng dalawa. Nagulat dito si Daryl. At bago pa man makasagot si Natalie, agad nang umabante si Daryl para takpan ang bibig ni Natalie. At pagkatapos ay agad niya itong hinila papunta sa nakita niyang kama sa isang tabi. Nanginig dito si Natalie, gusto niyang magpumiglas pero mas pinili pa rin niyang pigilan ang kanyang sarili. Princess Natalie! Muling sumigaw ang sundalo matapos hindi sumagot ni Natalie.
At sa huli ay pumasok pa rin ang sundalo sa tent. Hindi na nag-isip pa ng kung ano-ano si Daryl. Agad siyang tumalon sa kamay para balutin ang kanyang sarili, at sinatali ng kumot na gawa sa balat ng hayop. Dalawang laban na ang kanyang pinagdaanan, una ay laban sa mga nagpapatrolyang sundalo, at ang pangalawa naman ay laban kay Natalie. Ayaw na niyang gumawa pa ng kahit na anong problema. Oh, nagulat ng huto ang sundalo nang makita niya ang nakahigang si Natalie sa kama. Agad itong napaatras sa sobrang takot. Pasensya na po. Hindi napansin ng sundalo ang nasa ilalim ng kumot na si Daryl. Natakot ito na baka nabastos niya si Natalie, dito na tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Si Princess Natalie ang pinakamamahal na anak ng kanilang hari. Nakahinga na rin ng maluwag si Daryl nang mapansin niya ang pag-atras ng sundalo. At pagkatapos ay agad niyang inalis ang selyo sa mute ako point ni Natalie bago sabihin na, pasensya ka na, hindi ko talaga ginustong mabastos ka. Hindi naman kita sasaktan hanggat maipapangako mo sa akin na hindi ka mag-ingay. Ano sa tingin mo? Natanggal na ang selyo sa mute ako point ni Natalie, pero kasalukuyan pa ring nakaselyo ang buo nitong katawan, kaya hindi pa rin ito makagawa ng kahit na kaunting paggalaw. Tumitig siya kay Daryl gamit ang komplikado niyang mga tingin. Akon nga pala si Natalie, ano ang pangalan mo? Hindi na naging agresibo ang tono ni Natalie. At sa halip ay nakaramdam ito ng kakaiba sa kanyang dibdib sa mga sandaling ito. Humahanga ang raksasa sa malalakas na tao, itinuturing nila ang mga ito bilang mga bayani. Kilala sa pagiging arogante si Natalie, pero agad siyang nakaramdam ng kakaiba rito noong magawa siya nitong pigilan. Naging madali ito sa kanya dahil sa tindi ng lakas na ipinakita ni Daryl. Hindi na naisip pa ni Natalie na maghiganti. Gusto niya lang malaman kung ano ang pangalan ng mandirigmang ito. Ako naman si Darren. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sagot ni Daryl bago ito lumundag mula sa kama. Nagmamadali itong umalis bago pa dumating sa tent ang ibang mga nagpapatrolyang sundalo. Inakala ni Daryl na gustong maghiganti ni Natalie, kaya hindi niya sinabi rito ang tunay niyang pangalan. Darren. Bulong ni Natalie habang pinapanood ang pagalis ni Daryl. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na, hindi kita makakalimutan. Phew. Nakahinga na ng maluwag si Daryl nang makita niyang hindi ganoon karami ang mga nagpapatrolyang sundalo sa labas ng tent. Sa kabutihang palad ay naisip niyang makipaglaban kay Natalie sa pamamagitan ng kanilang mga internal energy lamang. Dahil kung hindi ay agad nilang makukuha ang atensyon ng napakaraming mga sundalo ng raksasa sa buong kampo. Natuwa naman si Daryl sa kanyang sarili, pero wala na siyang oras para mag-isip pa. Agad siyang nagpatuloy sa paghahanap sa iba't ibang mga tent sa paligid. Pero masyadong malaki ang kampo ng raksasa, at napakarami rin ng mga tent na matatagpuan sa loob nito. Hindi na alam ni Daryl kung saan siya magsisimula, kaya agad siyang nakaramdam ng pagkabagabag sa kanyang sarili. Ano? At sa wakas ay nakita ni Daryl ang isang tent na binabantayan ng ilang mga sundalo. Narinig niya rin ang boses ng higit sa isang mga babae mula sa loob ng tent. Chantel, hindi ito ang bagay na dapat nating gawin. Oo nga, pero nawawala pa rin ang hari ng raksasa hanggang ngayon. Kaya ang kagalang-galang niyang anak na ang may huling salita sa anumang gagawin ng kanilang tribo. Isa itong magandang senyales para sa atin. Maaari na nating makumbinsi ang kanilang tribo na makipag-usap ng mapayapa sa Nin Mainland. Nanginig si Daryl nang marinig niya ang mga boses na yon, ang mga ito ay mula kina Debra at Chantel. Naging malalim ang pagtingin ni Daryl kay Debra. Ilang buwan na silang hindi nagkikita pero nagawa pa rin niyang makilala ang boses nito nang walang kahirap-hirap. Hindi na nag-isip pa ng husto si Daryl tungkol sa bagay na ito. Dito na siya direktang pumasok sa tent. Agad siyang natuwa nang makapasok siya sa tent. Nakita niya sina Debra at Chantel sa isang platform na gawa sa balat ng hayop habang pinag-uusapan ng mga ito ang naging laban ng raksasa at Nin Mainland kaninang umaga. Ikaw. Nagulat sina Debra at Chantel nang mapansin nila ang pagpasok ng isang imahe sa kanilang tent. Mas tumindi pa ang gulat na kanilang nararamdaman nang makita nilang si Daryl ang taong iyon. Daryl, bakit ka nandito? Tanong ni Chantel pagkatapos magulat ng ilang segundo. Hindi naman nagsalita si Debra habang humahakbang ng ilang beses paatras.
Hindi na naging maganda ang impresyon ni Debra kay Daryl mula noong mawala ang kanyang alaala, kaya agad siyang naging alerto sa mga sandaling ito. Hindi pa rin naging sapat ang pagpapakita ni Daryl sa kahanga-hanga niyang husay sa pamumuno ng mga sundalo sa battlefield para mabago ang isip ni Debra. Debra. Nasaktan ng husto si Daryl nang maramdaman niya ang paglayo ni Debra. Dali. Sumama na kayo sa akin ni MS Sean ngayon din. Isang pugad ng mga lobo ang buong kampo ng raksasa, kaya paano niya hahayaang manatili ang dalawa rito? Daryl. Napakagat sa kanyang labi si Debra habang sinasabi na, lihim kang pumasok dito sa kampo ng raksasa para iligtas kaming dalawa. Malakas namang tumango si Daryl habang sumasagot ng, oo. Kumbabog ng husto ang puso ni Debra nang sabihin ito ni Daryl. Pero agad pa rin niyang iniling ang kanyang ulo habang sinasabi na, hindi mo na kami kailangan pang iligtas. Dapat ka nang umalis dito. Hindi pa bumabalik ang dating alaala ni Debra, kaya hindi pa rin siya komportableng makasama ang enthusiastic na si Daryl. Ano? Dito na natigilan si Daryl, agad na kumunot ang kanyang noo habang nagtatanong ng, bakit ayaw mong umalis kasama ko? Inakala ni Daryl na sasama sa kanya si Debra nang walang pag-aalinlangan, kahit na hindi pa nito na ibabalik ang dati niyang mga alaala. Sa bagay, isa pa ring mapanganib na lugar ang kampo ng raksasa. Kaya hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na hindi sasama sa kanya si Debra. Daryl! Dito na naglakad pa abante si Chantel para sabihin, ligtas naman kami rito. Naging maganda ang trato sa amin ng kagalang-galang na anak ng hari, kaya hindi mo na kami kailangan pang alalahanin. Naging komplikado ang pakiramdam ni Chantel nang sabihin niya iyon kay Daryl. Siguradong agad na mamumuhi si Chantel sa sandaling makita niya si Daryl kung nangyari lang ito ilang taon na ang nakalilipas. Sa bagay, nagawa siyang bastusin ng kaibigan nitong si Jubeje nang dahil sa alitan sa pagitan ni Daryl at Donoghu. Kahit na masyado nang matagal ang panahong nakalipas, at nagawa niya na rin itong malampasan, pagkatapos niyang makaranas ng iba't ibang bagay sa kanyang buhay, hindi pa rin niya magawang kumalma sa bawat sandaling makaharap niya si Daryl. Oh! Napaatras dito si Daryl, mapait itong ngumiti, habang sinasabi na, kahit na naging mabait sa inyo ang kagalang-galang na anak, hindi pa rin kayo dapat na manatili rito. Nagmula kayo sa Nine Mainland, ayaw niyo bang sumali sa ating hukbo? Naguluhan dito ng husto si Daryl. Ano ang nangyari? Anong klase ng gayuma ang binigay ng raksasa sa dalawang ito? Paano nila nagawang maging kampante rito? Hi! Nagbuntong hininga si Chantel bago seryosong sabihin na, hindi kami pupwedeng sumama sa iyo, Daryl. Nakinig na ang kagalang-galang na anak sa aming mga suhestyon, kaya pinag-iisipan na niya ngayon ang pakikipagkasundo sa Nine Mainland. Kaya kinakailangan naming manatili rito para turuan silang maging sibilisado. Sinabi ni Chantel kay Daryl kung ano ang mga bagay na itinuturo nila kay Alaric noong manatili sila sa kampo ng raksasa. Buwisit! Namangha si Daryl nang marinig niya iyon. Dito na siya na-impress ng husto sa dalawa. Nagawang arestuhin ng raksasa ang dalawang mahihinang mga babae na iyon. Pero hindi nalagay sa panganib ang mga ito, at sa halip ay nagawa pa nilang tumayo bilang guro ng kagalang-galang na anak. Sino nga ba ang maniniwala rito nang hindi nila ito naririnig mula mismo kina Debra at Chantel? Dapat ka nang umalis. Mahinhing kinumbinsi ni Debra si Daryl nang makita niya itong determinado sa pagpapataka sa kanila. Bantay sarado ang lugar na ito, kaya habang tumatagal ay mas patindi rin ng patindi ang panganib na papasukin mo, kaya huwag mo na kaming alalahanin. Babalik kami sa sandaling magkasundo na ang tribo ng raksasa ang Nine Mainland. Tumango si Chantel habang tumatayo siya sa tabi ni Debra, naging seryoso at determinado ang maselan niyang mukha sa mga sandaling ito. Sige! Alam ni Daryl na wala nang magiging pakinabang pa ang pagsasabi niya ng kahit ano, kaya mapait na lang siyang tumango at sumangayon sa gusto ng dalawa. Pero hindi niya pa rin nakalimutang bigyan ng payo ang dalawang mga babae. Mag-iingat kayo at protektahan nyo ng maigi ang inyong mga sarili. Magpadala kayo sa akin ng signal sa sandaling manganib ang inyong mga buhay, agad akong magpapadala ng mga tauhang magliligtas sa inyo sa sandaling makita namin ito. Dito na nilabas ni Daryl ang ilang mga flare ng Elysium Gate na kanyang ibinigay kay Chantel. Magagawa na ng mga itong magpailaw ng flare sa kalangitan sa sandaling manganib ang kanilang mga buhay. Gusto na sanang kunin ni Daryl ang dalawa ng sapilitan,
pero alam niya na naging maganda na ang progress ni Debra at Shentel sa pagsisimula ng kasunduan sa pagitan ng Nine Mainlands at tribo ng Raksasa. Dahil kung nagawa na nitong baguhin ang isip ng kagalang-galang na anak at tulungan ang Raksasa na mamuhay ng mapayapa sa Nine Mainland, hindi na nila kailangan pang sumabak sa madugong mga digmaan, hindi na rin kailangan pang magdusa ng magkabilang panig. Ito ang tamang bagay na dapat gawin ng kahit na sino. Tumingin naman sa isa't isa sina Debra at Shentel bago sila tumango sa isa't isa. Tumingin ng maigi si Daryl kay Debra. Ayaw niya talaga itong sukuan, pero wala pa rin siyang nagawa kundi tumalikod at umalis. Samantala, sa isang maliit na bayan hindi kalayuan sa pampang ng New World. Lumikas na ang lahat ng nakatira sa maliit na bayang ito nang dahil sa digmaan, kaya para na itong isang ghost town sa mga sandaling ito. Matamlay na umupo si Donoghue sa isang upuna sa loob ng main hall ng pinakamalaking bahay sa bayang ito, habang isang malaking baul na gawa sa bato ang makikita sa kanyang tabi. Isang dosenang mga lalaki ang tumayo sa kanyang harapan. Nanginig ang kanilang mga katawan habang pinipigilan ang kanilang paghinga. Ang ilan sa mga taong ito ay mga kilalang mga scholar, habang ang iba naman ay mga matatalinong mga eksplorador, at ang iba ay mga bihasang doktor, treasure hunter, at archaeologist na maraming nalalaman sa sinauna at modernong mga bagay. Masasabi nating hindi pangkaraniwan ang mga taong ito. Kasalukuyang naiinis sa kanyang kinaupuan si Donoghue. Isang araw na ang nakalilipas mula noong bumalik siya mula sa mainland, kaya hindi na siya makapaghintay pa na buksan ang kayamanan na kanyang nakuha kay Heather. Pero nabigo pa rin siyang buksan ito gamit ang iba't ibang paraan na kanyang nalalaman. Hindi pa rin nagagawang bumigay ng bowl hanggang sa mga sandaling ito. Naramdaman ni Donoghue na binabalot ng isang malakas at misteryosong puwersa ang bowl. Maliban dito ay naramdaman niya rin ang mahinang pulso ng buhay mula sa loob nito. Kaya hindi ito mabuksan ng puwersahan ni Donoghue. Ito ang dahilan kung bakit niya nagawang tawagin ang ilan sa mga kilalang eksperto sa buong mundo. Hinayaan niya ang mga ito na buksan ang bowl para sa kanya. Mayroong dalawang sinaunang mga salita na nakasulat sa bowl na hindi maintindihan ni Donoghue. Lumapit kayo rito ng paisa-isa. Nanlalamig na tumingin sa paligid si Donoghue habang sinasabi na, "Dali. Sabihin niyo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyo, ngayon din." Isang doktor ang nanginginig na umabante para tingnan ang mga salita sa loob ng isang sandali. At pagkatapos ay mapait nitong sinabi na, "Ito, kagalang-galang na mong masyado na pong sinauna ang mga salita sa bowl na ito, kaya hindi ko na po ito maintindihan." Inakala ng doktor na isang monghe si Donoghue, dahil nakita niya itong nakasuot ng damit na pamonghe. Kagalang-galang na monghe. Nag-cringe si Donoghue nang marinig niya iyon, dito na nanlalamig na nag-flash ang liwanag sa kanyang mata habang sinasabi na, "Hayop ka." Kumuha si Donoghue ng isang maiksing kutsilyo sa lamesa, at iwinagayway sa kanyang paligid. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang doktor na sumigaw, bago sumirit ang kanyang dugo sa paligid, agad siyang namatay sa kanyang kinatatayuan. Nagawang kapunin ni Rama si Donoghue, at pagkatapos nito ay sapilitan niyang sinabihan ang lahat na tawagin siyang master. Napahiya rito si Donoghue, kaya agad siyang nainis noong tawagin siya ng doktor na monghe. Hindi mabasa ng doktor ang sinaunang mga salita, at nagawa rin itong tawagin siyang monghe, kaya agad niya itong pinatay. Hiss! Napapigil hininga rito ang ibang mga lalaki, nagpawis ang mga ito ng malamig nang makita nila kung ano ang nangyari. Dalawa sa mga scholar ang napaupo sa sobrang takot habang naihi sa kanilang mga salawal. Pinatay ng walang awang monghe na ito ang lalaking iyon nang hindi man lang ito binibigyan ng isa pang pagkakataon na mabuhay. Hindi nga ito isang monghe, kundi isang demonyo. Sino sa inyo ang nakakaintindi sa mga salitang nakaukit sa baul? Titig ni Donoghue sa paligid habang nanlalamig na tinatanong ang lahat. Tumingin naman ang mga lalaki sa isa't isa, pero walang sino man sa kanila ang umabante para basahin ito. Agad silang mamamatay sa sandaling magsabi sila ng mali rito, kaya sino sa kanila ang abante para isugal ang kanilang mga buhay? Buwisit! Kilala kayong mga eksperto sa iba't ibang mga larangan, pero hindi nyo man lang nagawang maintindihan ang dalawang mga salita na ito. Nagsara ng husto ang mga kamao nang may namumulang mga mata na si Donoghue. Ilang libong taon nang binabantayan ng si Maki clan ang bowl na gawa sa bato. Hindi lang ito naglalaman ng kakaibang lakas, dahil nagpapakita rin ito ng mga senyales ng buhay.
Siguradong isa itong importanteng kayamanan, pero agad na nairita si Donoghu nang hindi niya ito mabuksan. Nainis dito ng husto si Donoghu. Nang makita niya ang mga takot na lalaki sa kanyang bakuran, agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at sumigaw ng, "Umalis na kayo! Umalis na kayo rito!" Tumakbo ang mga lalaki paalis ng bakuran na para bang binigyan ng amnesty ang mga ito. Isa sa kanila si Jack na isang treasure hunter. Nabalot ng takot ang kanyang dibdib at agad na umikot ang kanyang mga mata nang maglakad siya palabas ng gate para tingnan ng maigi ang baul na gawa sa bato. Dating isang elite member ng Mouse Sect si Jack na kilala sa paghahanap ng kayamanan sa mga libingan. Kaya naging bihasa ito pagdating sa mga relic at mga historical sites. Walang sinuman sa mga ekspertong nagpunta rito ang may kakayahang bumasa sa mga salitang nakaukit sa baul maliban kay Jack. Natakot ng husto si Jack sa monghe, kaya hindi na niya nagawa pag magsalita ng kahit na ano tungkol dito, kahit na alam pa niya kung ano ang nakasulat dito. "Ikaw." Pero hindi nakaligtas ang pagsulap na ginawa ni Jack sa mga mata ni Donoghu. Agad niyang inangat ang kanyang kamay at nanlalamig na sinabing, "Tigil." Nanginig ng husto si Jack at agad na tumigil sa paglalakad. Natatakot itong sumagot ng, "Sir. Sir, patawarin niyo po ako." Suminghal dito si Donoghu. Mabilis itong naglakad papunta kay Jack at nagtanong ng, "Bata, marunong ka bang bumasa ng mga salitang nakaukit sa baul na ito?" Kakaiba ang ginawang tingin ng batang ito sa baul kanina, kaya sigurado ako na may ideya ito sa kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. "Ako." Agad na nagpanik si Jack sa kanyang kinaroroonan, habang nagpapawis ng husto ang buo niyang katawan. Dito na siya bumulong ng, "Paano ko po ba ito malalaman, sir? Maliliit na libingan lang po ang hinuhukay namin kaya wala po ako gaanong alam tungkol sa malalaking kayamanan. Masyado pong naging sinauna ang mga salitang iyan sa unang tingin pa lang kaya imposibleng malaman ko po kung ano ang ibig sabihin ng mga ito." Iniwasan ni Jack na makipag-contract kay Donoghu nang sabihin niya iyon. Ginawa niya ang lahat para itago ang panik sa kanyang puso. Agad na na-attract si Jack sa baul noong makarating siya sa lugar na ito, kasabay nito ang pagkakita niya sa dalawang mga salitang nakaukit dito. Isang dating elite member ng Mouse Sect si Jack kaya marami na siyang mga nakitang antigo sa kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit marami siyang mga alam na sinaunang salita. Pero alam ni Jack na walang awa ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Alam niya rin na agad siyang mamamatay sa sandaling sabihin niya rito ang katotohanan. "Hindi mo alam?" Napasimangot dito si Donoghu, dito niya nakita ang natutulalang si Jack. "Oo, sigurado akong alam ng batang ito ang kahulugan ng mga salitang iyan." "Ah?" Inangat ni Donoghu ang kanyang paa para sipain sa sikmura si Jack. Gumawa si Jack ng isang nasasaktang siwag habang bumabagsak sa isang lugar na may ilang dosenang metrong layo mula sa dati niyang pwesto. Dito na siya tumama sa isang pader at dumulas papunta sa lupa. Bumaluktot ang kanyang katawan na parang isang tuyong hipon sa tindi ng sakit na kanyang naramdaman. "Sino ang niloloko mo?" Nanlamig ang mga mata ni Donoghu sa mga sandaling ito habang ipinapakita ang nakatakot niyang mukha. "Dalian mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang kahulugan nito kung ayaw mong mamatay." Naglakad si Donoghu papunta kay Jack para sipain itong muli. Inisip ni Donoghu na wala lang sa kanya ang pagpatay sa isang taong naghuhukay ng mga libingan para sa mga kayamanan, kaya hindi siya nagpakita ng kahit na anong awa kay Jack. Nagpatuloy sa pagsigaw si Jack habang nagpapagulong-gulong ito sa lupa. Mas tumindi ng tumindi ang mga sipang ginagawa ni Donoghu, hanggang sa hindi na ito kayanin ni Jack. Umubo ito ng dugo habang takot na sinasabing, "Huwag niyo na po akong saktan, sir. Huwag po. Susubukan ko po itong basahin para sa inyo." Naramdaman niya ang bagsik ni Donoghu, kaya alam ni Jack na agad siyang mamamatay sa sandaling hindi siya magsabi ng kahit na ano tungkol sa mga salitang iyon. Kailangan lang pala nito ng bugbog. Napamura na lang si Donoghu sa kanyang puso. At pagkatapos ay tumigil siya para nanlalamig na sabihing, "Dali." Pinunasan ni Jack ang dugo sa gilid ng kanyang labi, bago nahihirapang tumayo at maglakad papaunta sa hall. Tumingin siya sa mga salitang nakaukit sa baul para basahin ito ng paisa-isa. Sinasabi po rito na ipinagutos ng Yellow Emperor na dalhin ang kayamanang ito sa dagat para maprotektahan ng isang tribo. Mayroon din na isa pang kayamanan ang matatagpuan malapit sa Chaotic Mountain Range.
Pagkatapos basahin ang mga nakasulat kay Donoghue, tumingin si Jack sa lalaki, at nag-iingat na sinabing, "Sir, maaari po na ang kayamanang nasa Chaotic Mountain Range, ay ang susi para mabuksan ang baul na ito." "Ito nga yun." Tawa ni Donoghue. Bigla itong naliwanagan noong marinig niya ang mga sinabi ni Jack, walang tigil itong tumawa sa kanyang kinaupuan. Mukhang iniwan nga ng Yellow Emperor ang baul ng kayamanang ito. Kaya sigurado na isa itong walang katulad na kayamanan. Agad na dumilim ang mukha ni Donoghue nang maisip niya ang tungkol sa bagay na ito. Nakawala na rin siya sa kamay ni Rama. Kaya itatapon na naman ba nito ang kanyang sarili sa isang bitag sa Chaotic Mountain Range? Matatagpuan sa Chaotic Mountain Range ang sekta ng The Hidden Spirit Temple. Higit sa lahat ay nakilala na siya nina Ambrose at Ira. Natatakot si Donoghue na baka mas lumaki ang kanyang problema sa sandaling magkita ang magkapatid na Ambrose at Ira at ang kanilang ama na si Daryl sa Chaotic Mountain Range. Pero hindi niya rin mabubuksan ang baul ng kayamanan kung hindi siya magpupunta sa Chaotic Mountain Range. Bumagsak ang mukha ni Donoghue habang nalalagay sa gitna ng isang napakahirap na dilema. At sa wakas, pagkatapos ng ilang minuto ay huminga na rin ng malalim si Donoghue bago magngit-ngit ang kanyang mga ngipin habang gumagawa ng isang desisyon. Pupunta siya sa Chaotic Mountain Range sa lalong madaling panahon habang nasa gitna pa ng dagat ang magkapatid na sina Ambrose at Ira. Agad siyang aalis sa sandaling makuha niya ang kayamanang magbubuka sa hawak niyang baul. Inisip ni Donoghue ang tungkol sa bagay na ito bago kunin ang batong baul para umalis. Nang mapansin niya ang nanginginig na si Jack mula sa gilid ng kanyang paningin. Agad na kumislap ang mga pamatay na mata ni Donoghue. Alam na ng isang ito ang aking lihim, kaya dapat na siyang mamatay. P50. Pero bago pa man umatake si Donoghue, lumuhod na si Jack sa lupa, at sumuka ng sariwang dugo, habang nagmamakaawang sinasabi na, "Sir, nasira na po yata ang aking ribs na sumaksak sa aking puso at baga. Nagmamakaawa po ako sa inyo, nabigyan niyo po ako ng ilang mga healing pills. Iligtas niyo po ang buhay ko, pakiusap." Humiga si Jack sa lupa, at nagsimulang manginig habang bumubulwak ang sariwang dugo mula sa nagsasalita niyang bibig. Binigyan ni Donoghue si Jack ng isang namumuhing tingin bago nanlalamig na sabihing, "Umalis ka sa daraanan ko, lalaking malapit ng sunduin ni kamatayan." Gusto sanang patayin ni Donoghue si Jack pero mas napadali ito nang makita niya ang tindi ng mga tinamong sugat sa katawan ng nag-aagaw buhay na si Jack. Dito na umalis si Donoghue nang hindi man lang tinitingnan si Jack. At noong mawala si Donoghue sa kanyang paningin, mabilis na binagsakan niyang lupa si Jack. Makikita ang pamumutla at panghihina ng kanyang mukha pero hindi pa rin ito sapat para magbigay ng banta sa kanyang buhay. Umaarte lang si Jack kanina. Sinadya niyang sabihin ang lahat ng iyon para kay Donoghue. Bilang isang elite ng Mouse Sect, kilala sa pagiging tuso si Jack. Alam nito na papatayin siya ni Donoghue sa sandaling hindi siya magkunwaring nag-aagaw buhay sa harapan nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jack, nagmamadali itong umalis pagkatapos mailigtas ang kanyang buhay. Samantala, nakabalik na si Daryl sa kampo ng Nine Mainland, nakaramdam ito ng matinding depresyon sa mga nangyari. Nahanap na niya si Debra pero wala siyang magawa para mapasama ito sa kanya na isang nakakahiyang bagay para sa kanya. Umupo si Daryl sa loob ng kampo at nagbuntong hininga. Nang biglang may taong nagbukas ng flap na nagsasara sa kanyang tent. Inakala ni Daryl na si Yvette, Yvonne o isa sa kanyang mga kasama ang pumasok. Pero agad siyang napaatras nang makita niya kung sino ang bumisita sa kanyang tent. Dito niya nakitang naglakad papasok ang isang babaeng may magandang hubog ng katawan. Nakasuot ito ng isang kulay itim na suit na nagpakita sa kaseksihan ng kanyang katawan. Mukha ring ninenerbiyos ang maselan nitong mukha na para bang lutang sa kanyang mga iniisip. Ito ay walang iba kundi si Gonggong. "Bakit ka nandito?" Natitigilang tanong ni Daryl. Naguluhan siya noong makita niya ang tahimik na pagpasok ni Gonggong sa kanyang tent na para bang ayaw nitong ipaalam sa lahat ang kanyang pagbisita. "Daryl!" Nakahinga na rin ng maluwag si Gonggong nang makita niyang mag-isa lang si Daryl. Napakagat ito sa kanyang labi habang bumubulong ng, "Patawarin mo ako sa mga nangyari noon." Nakipagsabuatan si Gonggong kay Xiangju para patayin si Daryl. Nakaramdam siya ng pagkakonsensya kahit na hindi siya gumamit ng internal energy noong makita niya si Daryl na mahulog sa bangin papunta sa isang ilog na may malakas na agos.
Nakaligtas nga sa delubyong iyon si Daryl pero tinanggal naman nito ang kanyang internal energy. Nakokonsensya pa rin si Gonggong sa kanyang mga ginawa kahit na nagawa ng ibalik ni Daryl ang nawala nitong internal energy. Dito na niya tinake advantage ang pansamantalang ceasefire sa pagitan ng Nine Mainlands at tribo ng raksasa noong gabing iyon para pumunta sa kampo ni Daryl at subukang humingi ng tawad dito. Ilang libong taon nang naglalakbay si Gonggong sa mundo. Kaya naging arogante siya sa kahit na sino at hindi rin niya nagawang yumuko sa ibang tao, pero agad itong nagbago noong makilala niya si Daryl at malaman kung ano ang nagawa nito para sa Nine Mainland, humanga siya rito ng husto. Si Daryl lang ang nag-iisang tao sa buong mundo na nakapagpabago sa kasalukuyang pananaw ng aroganteng si Gonggong. Natawa naman sa kanyang loob si Daryl. Naramdaman niya ang sincerity ni Gonggong pero nasurpresa pa rin siya sa ginawa nito. Pagkatapos ng ilang segundo ay nagpakita siya rito ng isang ngiti. Hindi niya inaasahang magpupunta rito si Gonggong para humingi ng tawad sa kanya. Inayawan na ni Daryl si Gonggong mula noong una sila nitong magkita. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi sana magiging ganito kamiserable ang kanyang buhay. Pero pagkatapos itong pag-isipan ng maigi, hindi nga ginamit ni Gonggong ang kanyang internal energy noong atakihin siya nito sa gilid ng bangin. At nahulog din siya doon dahil sa tindi ng sugat na kanyang tinamo sa pakikipaglaban kay Xiangju. Kaya hindi gaanong kinamuhian ni Daryl si Gonggong ng husto, agad na lumuwag ang kanyang pakiramdam pagkatapos maisip ang posisyon at sitwasyon ni Gonggong noong mga sandaling iyon. Pero hindi niya pa rin inakala na hihingi si Gonggong sa kanya ng tawag ng ganito kamapagpakumbaba. Naramdaman niya na naging espesyal siya sa paningin nito. Pero napagdesisyonan pa rin ni Daryl na asarin ito. Sa bagay, halos mapatay na siya ni Xiangju at Gonggong ngayon, kaya mayroon pa rin talaga itong responsibilidad sa mga tinamo niyang sugat. Humingi ng tawad? Iniisip mo bang makakatulong iyon? Ngiti ni Daryl kay Gonggong habang nag-iisip na sinasabing, pinagkatiwalaan kita ng husto noon sa Mid-Esquiwa City pero nagawa mo pa ring makipagsabuatan kay Xiangju para patayin ako. Alam mo bang muntik na akong matuluyan noon? Muntik na akong mamatay ng dahil sayo. Ako, nababahalang napakagat sa kanyang labi si Gonggong. Dito na siya mahinang bumulong ng, mayroon akong misyon noong mga sandaling iyon, kaya huwag mo sana akong sisihin dito, Daryl. Kailangan din nating magkaisa, laban sa raksasa ngayon. Paano tayo magkakaisa kung mayroon tayong personal na hidwaan sa ating mga sarili? Tumawa rito si Daryl. At ngayon ay alam mo na ang importansya ng pagkakaisa. Naalala mo ba ang importansya nito noong subukan niyo akong patayin noon? Ako. Namula ng husto ang mukha ni Gonggong sa kanyang narinig, hindi na rin siya nakapagsalita habang ninenerbiyos sa kanyang pwesto ng isang sandali. Dito na siya nagpaliwanag kay Daryl, inutusan ako ng kamahalan na gawin iyon, kaya kinailangan ko. Agad na pinutol ni Daryl si Gonggong sa pagsasalita. Gonggong? Nakangiting tumingin si Daryl kay Gonggong at nag-iisip na sinabing, mukhang hindi ka naman seryoso sa paghingi ng tawad sa akin. Isang pambihirang pagkakataon ang makitang magsalita si Gonggong ng may malambot na attitude sa isang tao. Kaya agad na natuwa si Daryl noong makita niya ang paghingi nito ng tawad. Isang sandaling natigilan si Gonggong bago mahinang sabihin na, kung ganoon, paano ba ako makakahingi ng tawad sa iyo? Seryoso ako rito. Ano pa ba ang gusto nitong gawin ko? Napailing si Daryl sa kanyang ulo, bago nakangiting sabihin na, hindi ko pa naiisip kung paano mo ito gagawin. Bakit hindi ka na lang muna maghintay dito? Sasabihin ko sa iyo pagkagising ko mamaya. Hayop na ito. Nagawa na niya akong paglaruan pagkatapos kong humingi ng tawad sa kanya. Agad na namula ang magandang mukha ni Gonggong habang ipinapadyak ang kanyang mga paa. Kampo ninyo ang lugar na ito, kaya bakit ako mananatili rito? Ano na lang ang sasabihin nila sa sandaling makita nila tayo rito? Hindi naman nagsalita rito si Daryl. Sandali niyang tiningnan si Gonggong mula ulo hanggang paa nang may ngiti sa magkabilang gilid ng kanyang bibig. Mahilig magsuot si Gonggong ng mahahabang palda. Pero noong araw na iyon ay nagawa niyang magsuot ng isang hapit na suit na naiiba sa dati niyang pananamit. Maging si Daryl ay nanibago rito. Hayop na ito, ano ba ang gusto niyang gawin? Hindi na komportable si Gonggong sa ginagawang pagtingin sa kanya ni Daryl. Dito na siya nakaramdam ng hiya at galit. Pero hindi niya magawang magalit sa pagkakataong ito, kaya wala na siyang nagawa kundi tiisin ang mga tingin ni Daryl.
Nandito ako para humingi ng tawad. Siguradong masasayang lang ang pagpunta ko rito kung magagalit lang din ako sa kanya, hindi ba? Pinakalma ni Gonggong ang kanyang sarili at tumigil na sa pagtingin kay Daryl. Napakagat siya sa kanyang labi habang mahinang sinasabi na, "Patawarin mo na ako, Daryl." "Mapapatawad mo pa ba ako?" Tumawa si Daryl at tumango kay Gonggong. Nabuhay ang kanyang dugo habang umuupo roon na parang isang boss at itinataas ang kanyang mga hita sa harapan ni Gonggong. "Mapapatawad naman kita. Hindi na kita guguluhin kung magagawa mo bigyan ng masahe ang aking mga binti." Ano ang sinabi mo?" Dito na biglang nagbago ang itsura ng magandang mukha ni Gonggong. Halos mawala na ito sa kanyang sarili. Paano magagawa ng isang kagalang-galang na water god ang pagmamasahe sa mga binti ni Daryl? Hinding-hindi siya gagawa kahit na anong trabaho na ginagawa ng mga tagapaglingkod. "Sinasadya mo talaga itong gawin sa akin, Daryl. Hindi ba?" Nagngingit-ngit na sinabi ni Gonggong. Ngumiti naman si Daryl at nare-relax na sinabing, "Gonggong, nagpunta ka rito para humingi ng tawad pero nakita ko na hindi ka sincere sa mga sinasabi mo. Kaya nag-request na lang ako sa iyo na bigyan ako ng masahe kaysa hintayin akong magising mamaya. Bakit ka ba nabahala rito?" Napasara ng husto ang mga kamao ni Gonggong habang umaangat ang galit sa kanyang dibdib. Pero sa huli ay nagngingit-ngit pa rin itong tumango habang sinasabi na, "Sige, bibigyan na kita ng masahe." Dito na dahan-dahang umupo si Gonggong bago itaas ang malajed niyang mga kamay at dahan-dahang bigyan ng masahe ang mga binti ni Daryl. Pinanood ni Daryl ng malapitan ang pagmamasahe ni Gonggong at natuwa ng husto sa kanyang sarili. Walang kahit na sino sa mundo ang magagawang mangarap ng pagmamasahe ni Gonggong sa kanilang mga binti. Napakasarap talaga nito sa pakiramdam. Tawa ni Daryl sa kanyang loob. Dito na mas tumaas ang ngiti ni Daryl. Nanlulokong gumalaw ang kanikyang mga mata matapos makaisip ng isa pang ideya. Dito na niya nakangiting sinabi na, "Hindi na masama. Sige, tawagin mo naman ako bilang mabait mong kuya." Isa itong pambihirang oportunidad kaya dapat na niyang sulitin ang panluloko kay Gonggong. "Ano?" Kumislap sa sobrang galit ang mga mata ni Gonggong habang bumibigat ng husto ang kanyang dibdib. Nanginig naman ng kaunti ang maganda niyang katawan habang umuusok sa sobrang galit. "Sumusobra na ang isang ito. Ikaw." Dito na napapadyak si Gonggong. Tinuro niya si Daryl at sumigaw ng, "Sumusobra ka na, Daryl." Nagawa siya nitong utusan na bigyan ito ng masahe sa binti at tawagin ito bilang mabait niyang kuya. Aabot pa kaya ito sa punto na kung saan magre-request ito sa akin na tawagin ko siyang asawa? "Oh, iniisip mong sobra na ito?" Ngumiti si Daryl at direktang tumingin sa mga mata ni Gonggong. "Sumusobra na ba ako, Gonggong? Gusto ko lang naman na tawagin mo ako bilang mabait mong kuya. Gusto mo akong patayin noon, hindi ba? Sa bagay, tayong dalawa lang din naman ang nandito. Wala nang sino ang makakaalam ng tungkol dito. Hindi pa ba ako sapat para tawagin mong kuya?" Ngumising umupo si Daryl sa kanyang higaan. "Hayaan mo na kung ayaw mo itong gawin, hindi kita pipiliting gawin ito." Natigilan dito si Gonggong. Napapahiya na siya kay Daryl pero wala pa rin siyang magawa sa mga sandaling ito. Kaya sa wakas ay nagawa na rin niyong magbigay ng kompromiso at mahinaing sabihin na, "Mabait kong kapatid. Mabait kong kapatid, masaya ka na?" Nakomportable rito ng suto si Daryl, naramdaman niya na guminhawa ang kanyang mga buto at muscle sa binti na sinabayan pa ng pagtawag nito sa kanya bilang mabuting kapatid na nakapagpagaan sa kanyang dibdib. Natutuwa namang tumango rito si Daryl. "Sige, patatawarin na kita ngayong naging sincere ka sa ginawa mong paghingi ng tawad." Dito na niya na nakangiting tiningnan si Gonggong at sinabing, "Hindi kita sinisisi sa mga nangyari sa totoo lang. Dahil kung may sisisihin man ako, iyon ay walang iba kundi siyang Jian." Matapos nitong hindi pangatawanan ang kanyang mga sinasabi. "Ano?" Nanginig si Gonggong nang marinig niya iyon. Tumitig siya kay Daryl ng husto habang hindi makapagsalita sa kanyang pwesto. "Hindi mo talaga ako sinisisi, kung ganoon, sinasadya mo lang na ipagawa sa akin ang lahat ng ito." Hindi na sana niya hinanap noong araw na yon si Daryl kung alam niya lang ang tungkol sa bagay na ito. Kinailangan niya pa itong bigyan ng masahe at tawagin bilang mabuti niyang kapatid. Nagpakita naman si Daryl ng isang inosenteng mukha bago nakangiting sabihin na, "Teka,
ikaw mismo ang mag-isang pumunta rito para humingi ng tawad at inilagay ang iyong sarili sa panganib na makita ng iba kong mga kasama. Kaya hindi ba't sayang lang ang ginawa mong effort kung patatawarin kita ng ganoon lang kadali? Ikaw. Dito na namula ng husto ang mukha ni Gonggong bago hindi makapagsalita ng isang sandali. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin bago sabihin, namatay ka na lang sana noong araw na yon, Daryl. Ipinadyak ni Gonggong ang kanyang mga paa bago tumalikod at galit na umalis sa tent ni Daryl. Pero agad siyang napabalik noong makita niya ang sitwasyon sa labas ng tent. Dito na nagpakita ng matinding pagkabahala ang maganda niyang mukha. Naglakad si Daryl papunta sa pinto para tingnan kung ano ito, agad siyang nagulat sa kanyang nakita. Dito niya nakita ang naglalakad at nagtatawanang sina Chester at Dax papunta sa kanyang tent. Mukhang mayroon itong bagay na gustong sabihin kay Daryl. Ano ang ginagawa nila rito? Tanong ni Daryl. Dito na mas nabahala si Gonggong na kasalukuyang nasa tabi ni Daryl. Agad na namutla ang kanyang mukha sa mga sandaling ito. Nakipagkita siya ng patago kay Daryl kaya siguradong pag-usapan siya ng lahat sa sandaling makita siya ng ibang tao rito. Dito na tuluyang mawawasak ang reputasyong pinakaingatan niya ng 1,000 taon. Makinig ka sa mga sasabihin ko mamaya. Dahil kung hindi ay hindi na kita matutulungan pa. Hindi na makakalabas pa ng tent si Gonggong ngayong paparating na rito sina Chester at Dax. Dito na nag-isip ng mabilis si Daryl at nagsalita ng seryoso kay Gonggong. Agad namang na-confuse dito si Gonggong. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin kaya agad na siyang tumango at sumangayon na sumunod kay Daryl. Dali! Hubarin mo ang iyong coat at humiga rito sa kama. Turo ni Daryl sa kama habang nagsasalita ng walang pag-aalinlangan kay Gonggong. Ano? Nanginig dito si Gonggong. Nakaramdam siya ng galit at kahihiyan sa kanyang sarili. Tumitig siya kay Daryl at mahinang nagsalita ng, ano ang ginagawa mo? Hindi naman siya sinagot ni Daryl at sa halip ay nakangiti nitong sinabi na, ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa mga kinakapatid ko kung bakit ka nandito ngayong ayaw mong makinig sa akin. Ikaw. Dito na napapadyak sa kanyang mga paa si Gonggong at sa huli, ay masunurin pa rin itong tinanggal ang kanyang suit at mabilis na humiga sa higaan ni Daryl. Naramdaman ni Gonggong na para bang lulundag na palabas sa kanyang bibig ang kanyang puso sa mga sandaling ito habang nararamdaman ang init ni Daryl sa kanyang ibabaw. Dito na namula ng husto ang kanyang mukha. Daryl! Daryl, natutulog ka ba? Agad na sumigaw si Dax sa labas ng tent. Dito na siya naglakad papasok kasama ni Chester. Nagmamadaling tumakbo si Daryl para harangin ang paningin ng dalawa. Dito na niya nakangiting sinabi na, Kuya Chester, Dax, ano ang nangyari? Bakit kayo nagpunta ng ganitong oras? Daryl! Dito na nagsabi si Dax ng, ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako hinaharangan? Dito na nakita ni Dax ang isang balingkinitang babae sa gilid ng kanyang paningin, dito na niya naintindihan ang lahat. Na-awkward siyang ngumiti habang sinasabi na, oh, hindi talaga ako nag-iisip. Malalim na ang gabi, kaya siguradong kasama ni Daryl si Yvette o Yvonne. Mabilis na umatras si Dax nang sabihin niya iyon. Agad namang tumalikod si Chester, at umalis nang hindi tumitingin sa kama. Ninerbiyos naman sa mga sandaling ito si Gonggong. At pagkatapos ay nakahinga na ito nang maluwag sa kanyang sarili. Inisip nito na, mabuti na lang at hindi nila ako nakita. Hindi ko inasahan na magkakaroon ng napakaraming ideya si Daryl, nagawa niya pa akong sabihan na magkunwari na isa sa kanyang mga babae. Habang nakikipag-usap si Daryl kay Chester, hindi niya naiwasang mapatingin kay Gonggong. At noong mapansin niya na nakahinga ito ng maluwag, agad na nagdesisyon si Daryl na asarin ito. Sandali lang, honey. Nang maglakad siya palabas ng kampo, sinadya ni Daryl na ilingon ang kanyang ulo at sumigaw kay Gonggong. Hayop! Nagalit ng husto si Gonggong nang sumigaw sa kanya si Daryl. Masyado nang nakakainis ang hayop na ito. Ang lakas pa ng loob niyang magasar sa akin. Pero nasa labas ngayon sina Chester at Dax, kaya siguradong magsususpetsa ang dalawang ito kung hindi siya sasagot. Isip ni Gonggong bago nagdadalawang isip na sumagot ng mahina kay Daryl. Tumawa naman dito si Daryl. Natuwa siya ng husto noong marinig niya ang sagot ni Gonggong. Dito na naglakad si Daryl at ang kanyang mga kinakapatid sa tapat ng commander's tent.
Kuya Chester, Dax, ano ang problema? Muling tanong ni Daryl habang papalapit sa commander's tent. Phew. Huminga ng malalim si Chester bago dahan-dahang sabihin na, nandito si Zhang Ju. Dito na napamura si Dax habang sinasabi na, ang hayop na si Zhang Ju. Mapapatay ko talaga ang isang ito kung hindi lang tayo lumalaban sa tribo ng raksasa. Si Zhang Ju ang tumatayong commander noong atakihin ng North Moana ang World Universe. Nagdala ito ng matinding kaguluhan sa World Universe na sumira sa kabuhayan ng maraming mga sibilyan. Si Zhang Ju? Napaatras at napasimangot dito si Daryl. Nakilala nila sa pagiging walang awa at tuso nito si Zhang Ju. Nagawa nitong pilitin si Gonggong na dalhin sa kanya si Daryl. Dito nila inisip kung bakit sila nito bibisitahin, mayroon na naman kaya itong binabalak na masama sa kanila. Dito na sila nakarating sa isang malaking tent. Dito niya nakita ang nakaupong sina Susan, Quincy, Andy at Parker sa panig ng Union Army nang may seryosong mga itsura. Umupo si Zhang Ju sa harap ng mga ito, nagmukha itong nanlalamig at arogante, habang nakatayo ang isang dosena ng mga naglalakasang general ng North Moana sa kanyang likuran. Daryl. Secmaster Darby. Kuya Daryl. Nagmamadaling tumayo si Susan at ang kanyang mga kasama para batiin si Daryl habang nanatili namang nakaupo si Zhang Ju. Daryl. Matapos makaupo ni Daryl, nakangiting sinabi ni Zhang Ju na, hindi pa rin nahahanap hanggang ngayon ang kamahalan at ang hari ng raksasa mula noong magkaroon sila ng laban. Hindi namin alam kung saan napunta ang mga ito pero wala na tayong magagawa ngayong may bagay tayo na mas kailangang pagtuunan ng pansin. Kahit na nagawang umatras ng raksasa kaninang umaga, maaari pa ring umatake ang mga ito anumang oras. Kaya dapat nang magkaisa sa lalong madaling panahon ng Union Army at ng North Moana. Anong klase ng kooperasyon ang gusto niyong hingin sa amin? Walang pakialam na sagot ni Daryl. Ayaw ni Daryl na gumawa ng kahit na anong bagay kasama si Zhang Ju. Sa bagay, halos mapatay na siya ng lalaking ito noon. Pero kinontrol pa rin ni Daryl ang kanyang emosyon para sa kapakanan ng Nine Mainland. Huminga ng malalim si Zhang Ju bago tumayo sa kanyang kinaupuan. Dito na niya nag-iisip na sinabing, hindi magiging mahina ang panig ng Nine Mainland kung magkakaisa ang North Moana at Union Army. Hindi lang natin pinagkakatiwalaan ang isa't isa. At pagkatapos ko itong pag-isipan, naramdaman ko na kakailanganin nating magkaroon ng isang bagong commander-in-chief na magbababa ng utos sa ating mga hukbo. Dito na napatingin si Susan at ang ibang mga elite sa isa't isa. Dito na sumigaw si Dax ng, ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong ma-elect tayo ngayon ng isang commander-in-chief? Bahagyang ngumiti rito si Zhang Ju pero hindi niya pa rin sinagot ang mga tanong ni Dax. Isang general sa likuran nito ang mabilis na umabante at nagsalita, isang mahusay na strategist ang aming commander. Kaya natural lang na siya ang pinakakwalipikado sa posisyon ng commander-in-chief. Tumatango namang sumangayon ang ibang mga general na kasama nito. Oo nga, ang military advisor ang pinakakwalipikadong candidate para rito. Iniisip mo bang si Daryl ang pinakakwalipikado para sa inyo? Tingnan na lang ninyo kung paano siya natalo sa nakaraang digmaan ng North Moana at World Universe. Hinding-hindi niya magagawang tapatan ang aming commander. Halos sumabog si Dax nang marinig niya iyon. Agad siyang tumayo at nagmura sa mga ito. Mga hayop kayo! Ano-ano bang mga qualifications ni Zhang Ju para maging commander-in-chief? Hinding-hindi matatalo si Daryl sa kanya kung hindi niya lang ginawang depensa ang mga sibilyan na yon noon, hindi ba? Seryoso ding sinabi ng nakatayo sa kanilang tabi na si Chester na, oo nga, kahit na isang magaling na military strategist si Zhang Ju, masyado pa ring walang awa ang mga taktika na kanyang ginagamit sa digmaan. Kaya naniniwala kami na hindi siya ang pinakakwalipikadong tao para sa posisyon ng commander-in-chief. Agad namang tumango rito ang mga tao sa likuran ni Quincy kasama ng mga tao sa kanilang tabi. Tumawa naman si Zhang Ju nang tingnan nito si Daryl. Kung ganoon ay nirerekomenda niyo si Daryl bilang commander-in-chief, tama. Kahit na mayroon siyang kakayahan para rito, masyado pa ring mapagmalaki at arogante ang mga sundalo ng North Moana, kaya naniniwala ako na hindi niya magagawang pamunuan ang mga ito. Mukhang hindi naman sincere ang pakikipagtulungan na naging pakay mo rito ngayon. Sigaw ni Dax. Dito na nagsimulang magtalo ng magkabilang panig. Sige!
At sa huli ay tumayo na si Daryl. Ngumiti siya kay Zhang-Jue at sinabing, tungkol na ito sa kaligtasan ng Nine Mainland. Hindi ako dapat nakikipagkumpetensya sa iyo para sa posisyon ng Commander-in-Chief, kundi para sa kapakanan ng aking mga sundalo, hindi ko sila isasakripisyo ng para sa wala. Kaya mas maigi kung pamumunuan na lang natin ang ating mga hukbo ng magkahiwalay. Isang sandali ring inisip ni Daryl na hayaan si Zhang-Jue na maging kanilang Commander-in-Chief. Sa bagay, isa talaga itong mahusay na military strategist. Pero habang tumatagal ay naiisip ni Daryl na gagawin ni Zhang-Jue ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Wala siyang pakialam sa buhay ng kanyang mga sundalo. Kaya siguradong malaki ang mawawala sa parehong panig ng North Moana at Union Army sa sandaling ito kilalanin nila bilang Commander-in-Chief ng Nine Mainlands. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.